Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-417 kabanata, ang pagbabago. Dumating na ang mga pulis, at ang nangungunang opisyal ay tumingin sa paligid ng silid, sinisiyasat ang lahat. Mr. Alex, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ng pulis. Sino ka? Tanong ni Alex, na hindi nakikilala ang opisyal. Kilala ko si Chelsea Wood, sabi ng opisyal. Magkaklase kami noon. At sabay din kaming nagtapos sa Police Academy. Siya ang aking boss. Ang pangalan ko ay Adrian Wolf-Aaron. Tinitigan ni Adrian si Alex ng may paghanga. Ilang panahon na ang nakalipas, isang bomba ang sumabog sa opisina ng pamilya Clifton. Naruroon si Adrian nang mahuli ni Alex ang sniper na naghihintay na barilin si Joseph Clifton. Alam niya ang lahat tungkol sa nagawa ni Alex noong araw na iyon. Hello po officer, sabi ni Alex, na nakangiti. Pwede bang maimbitahan ka sa hapunan namin isang araw? Mayroon akong 13 taong gulang na anak na laging pinag-uusapan ka, at gustong-gusto kanyang makilala. Nabahala si Adrian na baka tumanggi si Alex, kaya nagulat siya nang sabihin ni Alex, sige. Salamat, sabi ni Adrian. Okay, mga kasama, umalis na tayo. Nagbigay siya ng hudyat sa dalawang pulis, at pagkatapos ay tumalikod, naghahandang umalis. Teka! Sigaw ni Billy, na hindi makapaniwala sa nakikita. Paano mo kilala ang pulis na yan? Lumingon si Adrian. May problema ba? Tanong niya, na medyo naiirita. Hindi mo pa inaaresto ang sinuman. Sabi ni Billy, na hindi sumuko. Sinaktan niya ako, at pagkatapos ay sinaktan din niya si Leonard. Napakunot ang noo ni Adrian. Para sa kanya, sobrang nakakainis si Billy. Buntong hininga niyang tinignan si Alex, tapos ibinaling ang tingin kay Billy at Leonard. Okay, kayong dalawa, kailangan niyong sumama sa presinto, sabi niya. Lumapit ang dalawang pulis at inakay sina Billy at Leonard palabas. Hindi mo pwedeng basta-basta saktan ang mga tao, babala ni Adrian kay Alex. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng babala, pero kung mauulit ito, hindi na ako magiging maluwag. Tumango si Alex. Tara na, sabi ni Adrian. Hindi man lang niya tinanong ang tungkol sa insidente kay Felicity. Anong nangyayari? Tanong ni Billy, na tila litong-lito. Sinaktan ako ni Alex, pero bakit ako ang isasama? Inilagay ng mga pulis sina Billy at Leonard sa police car. Nakatingin sila sa bintana, nanlaki ang mga mata habang nakikita ang iba pang mga guro na nakatingin sa kanila. Lumapit si Alex kay Felicity para tingnan siya. Magkano ang perang ninakaw mo sa iba pang mga estudyante? Tanong niya. Balak niyang ipabalik kay Felicity ang pera, at humingi ng paumanhin. Naisip ni Alex na angkop na solusyon iyon sa problema. Ngunit sumimangot lamang si Felicity sa kanya. Hindi ka dapat makialam, sabi niya, itinulak siya at tumakbo palabas ng silid. Bumalik si Alex sa opisina ng principal. Kinuha niya ang kanyang wallet, naglabas ng pera, at inialok ito sa mga babae. Hindi na po kailangan, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay mahina. Kunin ninyo, giit ni Alex. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Felicity, at walang dahilan para kayo ang magdusa. Siguradong hihingi siya ng tawad sa inyo, sa harap ng buong paaralan. May paparating na assembly, at doon natin ito pwedeng gawin. Hihingi ng tawad si Felicity. Kulit ng babae, ang bibig ay bumuka sa gulat. Imposible. Ang ekspresyon ng hindi paniniwala ay makikita rin sa mukha ng iba pang mga babae. Pamilyar silang lahat kay Felicity, at alam nilang hindi niya ito gagawin kailanman. Hihingi siya ng paumanhin giit ni Alex. Para dito at sa lahat ng iba pang ginawa niya. Okay, sabi ng babae, bagamat nag-aalangan. Pagkatapos ay umalis sila, habang umiiling pa rin. Mahirap pakitunguhan si Felicity, sabi ng isa sa mga guro kay Alex. Napakayaman ng ama niya,
at walang gustong galitin ito. Kung pipilitin mo siyang mag-apology, malamang magkukwit siya sa school, at magagalit ang ama niya. Sinabi kong magagawa ko iyon, kaya sisiguraduhin kong gagawin niya, matibay na sagot ni Alex. Sa harap ng publiko, sa gaganapin na assembly. Kung mabigo ako, magre-resign na ako. Lumabas siya ng opisina, determinado na hanapin si Felicity. May responsibilidad ang paaralan kay Felicity, at gusto niyang maunawaan kung bakit siya nagkakaganon. Siguradong may nangyayari na hindi nila alam. Ang anak ng isang napakayamang tao ay hindi na dapat nangunguha ng pera sa ibang mga estudyante. Hindi ito makatuwiran. Hindi naman masyadong mabilis maglakad si Felicity, kaya't agad siyang nahabol ni Alex. Nagtago siya sa dilim at nanatiling tahimik habang sinusundan ito. Dumaan si Felicity sa isang luma at maralitang bahagi ng bayan, kung saan ang ilan sa mga poste ng ilaw ay sirang-sira, na nagbigay ng madilim na kapaligiran sa daan. Ang mga gusali ay luma na, at ang ilan ay mukhang dapat nang give-in noon pa. Inisip ni Alex, ano ang ginagawa ng anak ng isang mayamang lalaki sa lugar na ito. Biglang pumasok si Felicity sa isang masikip at madilim na kalsada. Pagkatapos ay pumasok siya sa isa sa maliliit na bahay. Sa kusina, inilubog ni Felicity ang ulo niya sa gripo, binabasa ang kanyang buhok, na nagmukhang itim sa halip na asul. Hinugasan niya ang kanyang mukha, tinanggal ang makapal na makeup, at hinubad ang kanyang hikaw. Sinabon din niya ang peking tato ng dragon sa kanyang leeg. Pagkatapos, nagpalit siya ng uniforme ng paaralan. Sa loob ng 1 minuto, mula sa pagiging rebelde, nagmukha siyang isang tipikal na estudyante. Parang ordinaryong high school girl lang siya. Pagkatapos niyang magayos, umakyat siya sa hagdan, hindi alintana ang amoy na bumabalot sa bahay. Pagdating sa itaas, saglit siyang huminto at binuksan ang isang pinto. Pagkatapos ay pumasok siya. Tahimik na sumunod si Alex at huminto sa labas ng pinto. Nakabukas ng bahagya ang pinto, kaya sumilip siya sa siwang. "Mom, andito na ako," mahina ang tawag ni Felicity. Nagulat si Alex sa malaking pagbabago sa kanya. Para bang dalawang magkaibang tao si Felicity. Sa kabila ng mahinang ilaw, naaninag ni Alex ang isang magulong kwarto na may isang babaeng may sakit na nakahiga sa kama. Ang ina ba iyon ni Felicity? Umubo ang babae. "Felicity?" tanong niya, ang boses ay mahina. "Kumusta ang eskwela? Mabuti pa rin ba ang sitwasyon mo?" Sinubukan ng babae na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Felicity. Maayos naman ako," sabi niya. "Huwag mo na akong alalahanin, magpahinga ka na lang." Lumapit si Felicity sa isang maliit na aparador at kumuha ng gamot. Ika-418 na kabanata, ang mahiwagang pagkalason. "Mom, nakalimutan mo na namang inumin ang gamot mo," sabi ni Felicity, binubuksan ang ilang kahon ng mga gamot. Naisip ni Alex kung paano nila nakakayanang bumili ng ganoon karaming gamot. "Pasensya na anak," sagot ng kanyang mama, na pabuntong hininga. "Hindi patas na kailangan mo akong alagaan. Sa edad mo, dapat nasa labas ka at nagsasaya." "Mama, huwag kang magsalita ng ganyan," sabi ni Felicity habang nagbubuhos ng tubig sa baso. "Mag-e-enjoy tayo ng gusto kapag gumaling ka na." Tinulungan niya ang kanyang ina na maupo at inumin ang gamot. Siya nga pala, nagpadala si Dad ng $300, sabi niya, inilalagay ang pera sa mesa. "Kaya makakabili ako bukas ng gamot mo." "Ang bait naman ng daddy mo at nagpadala siya ng pera," sagot ng kanyang ina. "Pero sana naman dalawin niya ako. Ni minsan, hindi pa siya pumunta rito." "Alam mo namang sobrang busy siya," sagot ni Felicity, na may banayad ng ngiti. "Hindi siya makakaalis, kaya sinabi niyang ako ang mag-alaga sa'yo." Pinanood ni Alex habang hinahanap ng ina ni Felicity ang pera sa mesa, nahihirapang mahanap ito. Doon niya napagtanto na ang babae ay bulag. Tinulungan ni Felicity ang kanyang ina na muling mahiga. Pagkatapos, kinuha niya ang walang lamang pitsyel at naglakad papunta sa pinto,
balak pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nangunguha ng pera, mula sa ibang mga estudyante? Tanong ni Alex nang lumabas si Felicity sa kwarto. Nagulat si Felicity at napatalon. Sinundan mo ako? Tanong niya, galit ang tingin. Oo, sinundan kita, pag-amin ni Alex. Gusto kitang tulungan. Sa kabila ng ugali ni Felicity, naaawa siya rito. Tulungan. Anong magagawa mo para makatulong? Tanong ni Felicity, na nakasimangot. Babayaran mo ba ang gamot ni Mommy? May ganyan ka bang kalaking pera? Sumulyap siya pabalik sa pintuan, tinitiyak na hindi naririnig ng kanyang ina ang pinag-uusapan nila. Hindi pera ang problema, sagot ni Alex. Sagutin mo lang ang isang tanong ko. Pagkatapos bang inumin ng mommy mo ang mga gamot na iyon, mas lalo ba siyang lumala? Napahinto si Felicity, gulat na gulat. Paano mo nalaman? Tanong niya. At anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Sa obserbasyon ko, mukhang nagpapakita siya ng mga palatandaan ng chronic poisoning, paliwanag ni Alex. Hindi makakatulong ang mga gamot. Mas lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng strain sa kanyang mga internal organ, sabi ni Alex, huminto muna bago nagpatuloy. Kaya walang dahilan para manguha ng pera para sa gamot na hindi naman siya mapapagaling. Nagningning ang mga mata ni Felicity sa galit. Bakit kita paniniwalaan? Tanong niya. Dahil marami akong alam tungkol sa lason, sagot ni Alex. May karanasan ako sa pakikitungo sa mga ganitong bagay. Humiling siya. Pero kung pipiliin mong hindi maniwala sa akin, mamamatay ang nanay mo dahil sa kawalan mo ng kaalaman. Kung ayaw mong tulungan kita, aalis na ako. Hindi niya pwedeng pilitin si Felicity na tanggapin ang tulong niya. Tumingin si Felicity sa mga mata niya, unti-unting naniniwala na alam nito ang sinasabi niya. May kakaiba kay Alex na hindi niya maintindihan, at hindi niya maipaliwanag kung paano siya agad natagpuan. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Siguro nga, maaari siyang makatulong. Sino ka ba talaga? Tanong ni Felicity, nanginginig ang boses. Paano kung maniwala siya sa kanya, pero maling desisyon pala ito? Ipapakita ko sa iyo kung sino ako. Huminga ng malalim si Alex, pumikit, at tinawag ang kanyang panloob na kapangyarihan. Ang temperatura sa silid ay biglang bumaba. Kinuskos ni Felicity ang kanyang mga braso, nanginginig habang nakatingin kay Alex. Anong nangyayari? Sa isip niya. Binuksan ni Alex ang kanyang mga mata at tumingin kay Felicity. Pagkatapos ay nagpapawala siya ng mas maraming kapangyarihan, mas pinalamig pa ang silid. Kitang-kita ang hininga niya sa malamig na hangin, at tumindig ang balahibo niya sa braso. Anong ginagawa mo? Tanong ni Felicity. Ikaw ba ang gumagawa nito? Oo, sagot ni Alex, itinataas ang kanyang kamay at hinawakan ang basyo ng pitchel na dala ni Felicity. Nanlaki ang mga mata ni Felicity nang makita ang natitirang patak ng tubig sa ilalim ng pitchel na naging yelo. Tama si Felicity, hindi isang normal na tao si Alex. Marami akong kayang gawin gamit ang aking panloob na kapangyarihan, sabi ni Alex. At nakatulong na ako sa mga taong mas malubha pa ang kalagayan kaysa sa nanay mo. Tumango si Felicity, at pagkatapos ay pumasok sila sa loob at lumapit sa kama. Nang mas nakita niya ng malapitan, mas nakumbinsi si Alex na nalason ang ina ni Felicity. Hindi makita ng ina ni Felicity kung sino ang naroon. Litong-lito, sinubukan nitong bumangon at magsalita, pero marahan inilagay ni Alex ang kanyang kamay sa noo nito, at agad itong nakatulog. Sinabi ni Alex kay Felicity na umatras muna. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ng ina ni Felicity, ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang lason mula sa katawan nito. Pagkaraan ng kalahating oras, tumayo si Alex, natapos ang kanyang panggagamot sa ina ni Felicity. Ang babae ay gumawa ng kakaibang tunog at ang mukha nito ay napangiwi. Kumuha ka ng mangkok, sabi ni Alex.
Agad kumuha si Felicity ng maliit na mangkok at nagmamadaling pumunta sa kanyang ina. Tinulungan niya itong maupo at itinapat ang mangkok sa baba nito. Umubo ang kanyang ina ng isang bangkos ng maliwanag na asol na likido. Tiningnan niyo ni Alex at napakunot ang noo. Parang laso ng ahas, sabi niya. Pero bakit ito kumikilos ng sobrang bagal? Ang weird. Saglit na natigilan si Felicity, pero pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Okay lang, sabi ni Alex, pinapatatag siya. Hanggat maaalagaan mo ang nanay mo, unti-unti siyang gagaling. Sigurado ka? Tanong ni Felicity. Ngumiti si Alex at kumindat. Magtiwala ka sa guro mo, sabi niya, pagkatapos ay lumingalinga. Bakit ang anak ng isang mayamang tao ay nakatira sa ganitong lugar? At bakit kailangan mong manguha ng pera para sa gamot ng nanay mo? Namula si Felicity. Nakipag-divorce ang daddy ko kay mommy, sabi niya. Humihingi ako sa kanya ng pera para sa panggamot ni mommy, pero hindi niya ako binibigyan ng sapat. Kaya napilitan akong kumuha ng pera mula sa ibang estudyante. Kung hindi ko gagawin mamamatay si mommy. Isang luha ang tumulo sa pisngi ni Felicity. Tahimik na nakinig si Alex. May kakaibang nangyayari rito. Hindi niya maipaliwanag ang pagkalason, at tila may mali rin sa asal ng ama ni Felicity. Pero wala siyang magagawa tungkol dito ngayon. Naiintindihan ko, sabi niya kay Felicity. Pero hindi mo na pwedeng nakawan ang ibang estudyante. Kailangan mong gawin ang mga bagay sa tamang paraan. Okay, sagot ni Felicity. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe, bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.